Good morning everyone. I am Gregorio Melodies and today I will discuss about the characteristics of a good sound business plan. So, sa paggawa ng business plan, syempre kailangan may mga some characteristics or pag-uugali tayong kinakailangan gawin. Sa paggawa ng business plan is hindi lang siya yung parang trip-trip mo lang gawin or kung anong kagustuhan mo lang gawin. Sa paggawa ng business plan, since it is for a business purposes, dapat ginagawa mo siya ng organized, ginagawa mo siya ng mabuti, ginagawa mo siya ng klaro, clear, organized, and understandable para sa mga tao. So by that, kapag titignan ito ng mga tao, so agad nilang maintindihan na kung bakit ka nagpatayo ng business because of the different purposes. So here are the different characteristics of a good sound business plan. So, number 1 is an executive summary. So, ang executive summary ay maikling buod ng iyong negosyo. Para itong elevator pitch na kung saan ipinapaliwanag mo agad kung ano ang negosyo mo, bakit mo ito sinisimulan, at ano ang layunin nito. So, sa business plan, parang sinasaad mo dun kung bakit ka nagpatayo ng business, bakit mo ito ginagawa, and also ano yung mga layunin ng business mo, bakit mo ito ginagawa. Dito rin makikita ang mission statement o ang mga pinapahalagahan ng iyong negosyo. So, in a business plan, meron talaga tayong nilalagay na mga mission, vision, na kung saan sinasaad dun kung ano yung mission or vision ng business mo. Kasama din dito ang pangalan ng negosyo, anong produkto ang iyong ibebenta or anong produkto ang nais mong ibenta para sa mga tao o serbisyo ang inaalok kung saan ito matatagpuan. So, dito din sa business plan, hindi lang siya puro salita. Hindi lang siya puro salita or sa paggawa ng business plan is hindi lang siya yung parang kagustuhan mo lang anong isusulat doon. Nakasaad din doon kung ano ang pangalan ng negosyo mo. Let's for example, magtatayo ka ng bakery. So, dapat yung name ng bakery mo is included sa business plan para alam ng mga tao na eto pala yung bakery na pinangalanan mo. So, by that, kapag nakikita nila sa mga daanan or everywhere, so alam nila na etong business na ginawa mo is maganda, ganon. At least alam nila kung ano yung name ng business mo. Alangan naman maggawa ka ng business plan, hindi mo ilagay yung business name. So, hindi nila yun malalaman kung anong business ba, anong business name yung ginagawa mo. And also, anong produkto o serbisyo ang inaalok. Also, dapat isinasaad mo din dun kung ano yung products na ibinebenta mo. Like for example, nagbebenta ka ng mga sabon. So, ikaw, kung magpapatayo ka ng negosyo about soap, so kapag gagawa ka ng business plan, dapat ilalagay mo din dun na yung products mo is soap para alam ng tao na yung ibebenta mo is magagamit nila sa pang-araw-araw, ganon. Or yung mga serbisyo na inaalok mo, like for example, nag-aalok ka ng services sa mga tao. So, by that, kapag tignan nila yung business plan mo, ito pala yung mga services na inaalok mo. So, by that, magkakaroon sila ng encouragement na, parang magkakaroon sila ng kaalaman na itong inaalok mo ay applicable para sa kanila. So, pwede sila mag-apply, ganon. At kung saan ito matatagpuan. And also, it is important na kapag gagawa ka ng business plan, ilalagay mo talaga yung location ng iyong business.
Let's for example, ang iyong business ay matatagpuan sa Ayala, Zone 5. So, kailangan mo siyang ilagay. So, para alam ng mga tao or alam ng mga karamihan na dito located ang iyong business. So, by that, kapag may mga time sila, so pwede nilang puntahan yung business mo or pwede nilang itry bilhin, itry or kung pagkain pa yan, pwede nilang itry to try your products. Ganun yun sa business plan. So, number 2 is goals. Siyempre, sa paggawa din ng business plan, it is also important na naka-indicate din dun yung goals or layunin. Ang goals or layunin, ito ay mga plano o target ng iyong negosyo. Like, ano ba yung plano at ano yung target kung bakit mo ginawa yung business mo. May dalawang uri yan sa goals. Meron tayong tinatawag na short-term goals and long-term goals. So, dito sa short-term goals, ito ang mga layunin na gusto mong makamit sa loob ng 4 or hanggang 6 na buwan, tulad ng pagtataas ng benta o pagdami ng customer. So, dito siya short-term goals. Ang layunin mo dito kung paano mo ipapataas yung benta mo and also paano mo ipapadami yung customer mo. Yun. While sa long-term goals naman, ito naman ang mga plano para sa 1 taon hanggang 3 taon lang. Hindi sila same with the short-term goals. Dito sa long-term goals, ang pinofocus nito ay ang pagpapalawak ng negosyo. Like, paano mo palalakihin, paano mo gagawing mas successful ang iyong business o paano mo dagdagan yung mga products mo. Let's for example, nagsimula ka sa mga small products pa lang. So, kung parang gusto mo na palaguin pa. So, paano ka makakagawa ng mga other products? So, dapat papalaguin mo yan para mas madaming tao ang bibili or mas madaming tao ang ma-encourage na bilhin yung products mo kapag nilalago mo yung mga produkto ng negosyo mo. Ganun yun siya. Mahalaga ang goals or it is important para sa direksyon ng ating negosyo kasi without goals, hindi natin alam kung saan at paano patatagbuhin ang negosyo natin. Sa lahat ng aspeto ng negosyo, it is very, very important na meron tayong goals. So, the third one is the audience or ang target ng audience na gusto mong ibenta. Ang audience ay ang mga taong target mong bentahan ng iyong produkto o serbisyo. So, naka-indicate din sa business plan kung sino ang target ng products mo. Let's for example, nagbebenta ka ng Munchkin. May product ka or may negosyo ka sa paggawaan ng Munchkin. So, yung target ng business plan mo or yung target ng negosyo mo is yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga students, and many more. So, dapat i-indicate mo dun na yung target audience mo talaga is mga bata, mga matatanda, mga estudyante. So, kailangan nandun yun siya para naman organize yung paggawa mo ng business plan. Napaka-importante na may audience or target kung sino ang target mong audience para makita ng mga tao na ang target mong audience is naka-specified talaga. Kailangan mong malaman kung sino sila, ano yung mga edad nila, kasarian, lugar, kung saan sila nakatira. Yun yung dapat mong alamin para maging mas bentahan ang iyong produkto o ang iyong negosyo. Maaari itong pangkalahatan or general market, yung hindi na siya naka-specified, like kahit sino pwedeng bumili o tiyak na grupo lamang. Kapag sinasabing tiyak na grupo lamang, it means naka-specified lang siya. Like for example, pag bata, bata lang. Pag matanda, matanda lang. Mahalaga ito dito nababase kung paano mo ibebenta ang iyong produkto. Parang ipinapakita dito na
paano mo ibebenta yung produkto mo sa mga tao. Just for example, sa mga bata, paano mo to ibebenta sa mga bata or paano mo ma-encourage yung mga bata na bilhin yung product mo, which is yung Munchkin. So dapat alam mo paano sila i-encourage para mabilin or mabili nila yung product mo. Ganun yun siya. Yun yung sa audience or target sa mamimili. So, number 4 is market or in Tagalog, pamilihan. Ang market ay ang lugar o sitwasyon kung saan umiikot ang iyong negosyo. Dito sa market, isa siyang lugar na kung saan paano umiikot yung negosyo natin day by day, time by time, or every time. Dito mo masusuri o dito mo susuriin kung paano gumagana ang industriya na pinasukan mo. Kailangan mong alamin ang iyong mga kakompetensya or competitors at kung paano mo mapapaganda o mapapabuti ang iyong produkto kumpara sa kanila. So, sa pagtatayo ng business, alam natin na nandyan sa tabi-tabi ang mga competitors. Let's for example, nagtayo ka ng bakery. Tapos may kakompetensya kang bakery din. So, dapat ikaw as a entrepreneur, alam mo paano mo pagagandahan, paano mo ipapabuti yung tinayo mong negosyo, which is ang bakery. Kasi pag may competitors tayong kasi pag meron tayong competitors na bakery din, mas nilalago or mas pinapagandahan din nila yung business nila. So may tendency na yung mga tao is sa kanila bibili kasi alam ng mga tao na product nila or yung produkto na ginagawa nila ay sulit para sa kanila or bentahan para sa kanila. So dapat ikaw as an entrepreneur, dapat mag-isip ka talaga ng mabuti kung paano mo pagagandahan, paano mo gawing mapabuti ang iyong negosyo. Hindi naman sa aagawin mo yung mga mamimili sa kabilang bakery, kundi para ipakita mo na kaya mo at para maisip ng mga tao na yung produkto mo is naiiba sa iba or parang mas unique yung produkto na ginagawa mo gaya ng iba. Let's for example, mag-invent ka ng mga pandesal na hindi kaya gawin ng iba. So by that, alam ng mga tao na ikaw as an entrepreneur, napaka-unique mo kasi nakaka-imbento ka ng mga products na hindi kaya gawin ng iba. Yun yung ibig sabihin sa market. Mahalaga ring tukuyin kung anong kakulangan sa merkado ang pwede mong punan. So that's why it is also important na i-indicate din talaga ang market or ang pamilihan sa paggawa ng business plan. It is also one of the key characteristics of a sound business plan. So, number 5 is promotion. Ang promotion ay kung paano mo ipapakilala at ibebenta ang iyong produkto sa mga tao. So, dito, you as an entrepreneur, dapat hindi ka mahiyain. Dapat marunong ka makipag-socialize with other people. You know how to communicate with them or you know how to encourage them. Dapat sa business plan, ini-encourage mo sila or ipinapakilala mo sa kanila yung produkto na ibinibenta mo. Like for example, sabihin mo na itong soap na to is napaka-effective, 100% effective, mura lang. Parang isinasaad mo lang yung mga positive effects na pwedeng gawin ng products mo sa mga tao. Ganon lang yung kasimple. Ganon mo lang siya i-introduce sa mga tao. All positive characteristics ng products ang need mo i-introduce doon. Maaaring gumamit ka ng mga social media platforms to introduce your products such as Facebook, TikTok,
o dahil mura o libre ito. So as we all know that nowadays ang mga tao is nakatutok na lang sa mga social media, lalong-lalo na sa mga Facebook, TikTok. So pwede ka din dun pwede mo din dito sa social media ipakilala yung products mo. Mas madaming tao ang makakakilala sa products mo once na in-upload or sa social media mo ito ipinakilala, kasi nowadays kasi napaka na talaga ng social media sa mga tao. Pwede rin ang email marketing, ads o paggawa ng content online. Yes, pwede din yun, yung paggawa mo ng content online, kasi meron talagang mga tao na mahilig sa mga reels or content. So, agad-agad yan nila mapapanood. So, kapag ini-introduce mo yung mga positive, may mga tao na humahanga sa produkto mo once na ipinapakilala mo sa kanila with all good characteristics ng product. Ang mahalaga ay maabot mo ang iyong target audience sa epektibong paraan. So, promotion also is important in a good, sound business plan. So, the last characteristics of a sound business plan is ang budget and expenses. Ito ang bahagi kung saan ilalagay mo ang lahat ng gastos ng iyong negosyo, lahat ng ginastos mo sa negosyo from the start until the end, dapat andun naka-indicate sa business plan. Kasama dito ang daily at monthly expenses na ginamit mo or mga expenses na ginamit mo para sa pagtatayo mo ng business, sa paggawa mo ng mga products, bayad sa marketing at iba pang gastusin. Dapat andun yan siya lahat sa business plan. Naka-indicate doon yung mga numbers na ginastos mo. Dapat mo ring isama ang inaasahang kita sa hinaharap o financial projections. Mahalaga ito para malaman mo kung kumikita ba ang iyong negosyo at kung paano ito mapapalago. So, through budget and expenses, makikita mo dito kung paano mo papalaguin yung business mo, at also ma-check mo din or matre-trace mo siya day by day or time by time kung bumababa ba yung negosyo mo or nalulugi ka ba, ganon. So that's why it is also important na nilalagay mo yung budget and expenses in a business plan. So yun lang yung mga key characteristics ng business plans. I hope you have something learned from me. And sa paggawa ng business plan ulit, dapat naka-organize, understandable, clear, and organized. That's all. Thank you. Good day everyone, I am Regine Brianduque and I will discuss about how we practice safety and sanitation in the kitchen. So, this topic is guide us how we practice the safetyness and especially to how to sanitize in the kitchen. So first, we will talk about the wash hand properly. So wash hand properly is always wash your hands with soap and water before and after handling food to prevent the spread of bacteria and viruses that can cause of food poisoning. So, especially we need to wash our hands directly if we are done to eat or that we have something to hold or everything. So, next, wear clean clothing and apron. So, when we say wear clean clothing and apron is especially you use the clean clothes and an apron while cooking. So, this apron or clean cloth, this keep dirt or dust and hair away from the food because it is important if we cook
or we have a preparation of the food, we need to use this because to prevent the dirt or to adapt in our cloth or to stain. Therefore, we need to use the apron or the clean cloth. So, next is keep hair tied and nails short. So, when we say keep hair, di ba, keep hair, we need to tie our hair if we're going to cook to prevent mahulog yung buhok at makakain mo yung buhok sa pagkain natin. So, tie long hair and keep nails clean and short to avoid contamination in food preparation. So, example, nakakain tayo, tapos mahaba yung kuko natin. So, have a possibility na baka may dumi, may dirt in our nails. That's why we need to short our nails to prevent the mga germs sa ating kuko. Baka nakakain tayo at baka may may poisoning ba kasi di natin alam ano-ano na napapasok dun sa nail natin. That's why we need talaga na ikat natin ang ating nail. So, next is clean and sanitize work areas. So, when we say clean and sanitize work area is kailangan natin i-wipes the table or the counters and cutting boards before and after use. So, malamang naman magkakat tayo dun ng isda at saka din natin ililinis ang chopping board. So, may possible dun is ma-adapt yung mga excess ng mga isda or karne, di ba dapat ilinis natin yun para malinis, para remove germs, para ma-remove ang germs and prevent the cross-contamination. That's why, kung bago natin gamitin ang mga chopping board or ang mga tables natin, need natin linisin. Kailangan din natin linisin talaga. At saka yung table natin, kung di natin linisin, mababaho yan siya. Kasi ano-ano na yan madadapo dyan. That's why we need to clean and sanitize work area. So, next is separate raw and cook food. Malamang naman iaswan mo yung raw at saka yung cook na. Hindi dapat. Dapat gamitin natin different cutting board and utensils for raw meat and cooked food. So, diba dito, example, ang cutting board is pag i-chop mo yun ang mga raw sa chopping board, huwag mo nang gamitin yung cook na karne ba? Hindi mo na gagamitin dun. Kasi yung first pa lang ikakat mo yung raw, may mga contaminate na nun yung sa mga excess ng niya. Nandito na yung yung mga karne ng presko pa, di ba? Raw food. And yung cooked food naman, kung dun mo yun, may mga dugo-dugo pa yun. Kaya, dapat i-separate mo yung mga cook na at saka yung mga fresh fresh raw. So, this technique is prevent harmful bacteria from spreading. So, next is cook food at proper temperature. So, when I say cook food at proper temperature, it makes sure food is cooked truly, especially meat. Diba alam naman natin ang meat is mabagal talaga yan siya magluto, and the poultry and eggs. So this proper temperature is a proper cooking is to kill the harmful bacteria. So next is store food properly. So, ito talagang importante. Dapat i-store natin ang mga food natin in a good properly. So, for keep
perishable food in the refrigerator. Kailangan talaga natin nilagay natin sila sa refrigerator. Mas lalo na yung mga karne or yung mga iba pang mga kailangan ilagay sa refrigerator to cover food and i-cover mo yung food properly to prevent contamination and spoilage. Kasi pag hindi natin siya i-proper cover, may possible na yung sa loob ng refrigerator is mapapasok yung container at makagawa yun siya ng spoilage. Kaya need natin siya i-cover up talaga natin sila para iwas sa spoilage. And next is dispose of garbage properly. So ito talaga din ang importante kasi nga 'di ba sa bahay natin, meron talaga tayong trash can or plastic bag, nilalagay doon ang mga basura. Kailangan natin sila itapon sa basurahan. Kasi nga, iba't iba na yung nilalagay doon at mababaho na yun siya doon, ma-spread na yung amoy nila. And kailangan natin i-throw yung trash in a cover bin and empty it regularly. So, kailangan natin sila balot talaga at i-close talaga yung para hindi sila pagtapon mo ganun tapos na-open na pala. So, kailangan natin taliin ng mabuti at itapon sa mga basura. Yung saan talaga yung mga basurahan ha, wag saan-saan itapon. So, this prevent pets and bad odors in the kitchen. Pag ano-ano na nilalagay dun sa, example, yung mga prutas, di ba? May mga worm na dun. Kaya, para ma-prevent ang worm, dapat natin itapon talaga ang basura. At nagbabaho yun siya, nag-odor. At nagkakalayat yun ang baho niya. Kaya, need talaga natin itapon ang basura pag may laman na. Hindi natin hayaan na madami pa para ano-ano na. Kung madami na talaga ano-ano na yung mga baho na nalalabas doon. May possible na baka masakit yung tiyan mo, mag-diarrhea ka, or vomiting dahil sa amoy na yun. So, next is use safe kitchen equipment. So, when we say kitchen equipment, alam naman natin ano mga kitchen equipment, di ba? So, yan mga handle knives, stoves, and electrical appliances. Dapat, kailangan talaga natin gamitin ito sa tamang gamitin. At wag din tayo kung saan-saan ilagay mga kutsilo-kutsilo pagkatapos pag chop-chop ilagay na lang doon tapos nahulog, sabay sugatan ka. Kaya, kung tapos natin paggamit ang kutsilyo, labahan natin sila ha. I-wash natin sila and ilagay sa kanilang paglalagyanan para to avoid accidents and injuries. So, next is avoid cooking when sick. Lamang naman magluto tayo na may sakit tayo, 'di ba? Huwag kang do not prepare food if you have cough, fever, or other illness. So, kung may sakit ka, huwag ka na muna magluto. Ibigay mo muna, ipaubaya mo muna sa magulang mo or kapatid mo. Kasi nga, kung may sakit ka at nag-ubo ka, may possible na natapo yung laway mo dun. Kasi talsikan yung laway mo, nag-ubo. Tapos, yung iba talaga yung mo, naghahawa na. Kaya, huwag kang magluto pag may sakit ka. Para ma-prevent ang germs. Kasi nga, kung may fever ka, germs can easily spread to other through food. Kaya i-prevent natin yan. Huwag talaga tayo magluto. Kung may sakit tayo, baka mahawaan sila sa sakit natin. So, yun na nga. Kailangan talaga natin iwasan ang mga bagay na
upang hindi sila mahawaan na kung ano meron tayong sakit. This topic is practicing safety and sanitation in the kitchen help to prevent accident, foodborne illness, and keeps everyone healthy. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you so much.